Kaya na kayo man? Okay, iyat. Yung driver na yun yung nagpasok sa akin mga par. Siya yung nagchat sa akin. Siya yung chinat ko mga par, no? Doon sa group, na ano ko lang sa group. Tapos yun, message sa akin. Bisaya din mga par, taga Cagayan, no? So shoutout kay Boss Clark, no? Tsaka yung driver helper niya si Jason mga par, no? Dos Davao del Sur nandito. Oh, Canada. Lumampas tayo mga par. Lumampas tayo ng konti lang naman. Isang station lang. Isang bus stop lang. Lalakad tayo pabalik. So yun, good morning. Ito yung ano, may snow pa rin mga par. Sakto lang naman yung bus na ano ko. Yung bus mamaya pa konti. Sakto lang din yung lakad natin. Maka-exercise tayo mga par, no? Bakit dito? So yun mga par, dito na tayo sa bus stop. And 12 minutes pa mga par yung bus. So sakto lang. Kapag ano pa tayo, hindi naman masyadong malamig. So ayun, medyo nakukuha ko na yung ano, no? Yung sakayan, nasasakto ko na. Kasi dati mga par, unang ano ko, masyado akong maaga. So mahirap yun pag masyadong maaga naman. Pag nandun tayo sa warehouse, siyempre tatambay tayo, nakaupo lang. Hindi maganda. Minsan 30 minutes ako mga par, 7:30 yung pasok namin, 7 nandun na ako. Kasi yan nga, pina-chance ako pa yung ano, yung sakayan mga par, no? Pina-chance ako pa yung galaw ng sakayan. Kaya inaagahan ko, mas maganda na yung maaga sa malate, no? Ayan. Pero ngayon nakukuha ko ng mga par yung ano na sakayan. Kaya ngayon nakarating ako rito, wala pang alas 7. So 6:45. Tapos ang bus 12 minutes. Kasi wala pang alas 7, dapat 6:52 o 6:55 yung daan ng bus. Ganun mga par, so dapat makarating ako rito kahit mga 6:40. Gaya ng dating ko ngayon, no? Kaya yun, nakukuha na natin, no? So ngayon nga par, nakita ko yung schedule schedule namin ngayon yung biyahe. Kasama pa rin ako umaga at saka hapon. So dahil wala nga yung yung driver helper talaga nagtuturo sa akin mga par, nag-absent sa kahapon kasi may nararamdaman daw. Siyempre pagod na rin siguro, nagalo-halo na. So sa schedule mga par, hindi siya kasama ngayon. Pero sabi ng driver ko, wala daw talaga yun kasi yun, kailangan mo pa manghingi ng doctor's note. Magpapasok ka ngayon, tapos bibigay mo doon sa manager doon sa warehouse, tsaka kanila mapasukin. So floating siya ngayon. So malamang pag pumasok siya ngayon mga par, kasama siya namin kasi siya ngayon nagtuturo pa sa akin, siya nag-assist sa akin. So ayun lang. And yun, kahapon naman yun nga, yung namin kahapon 5:30 kami natapos. Hindi, wala pang 5 mga par, no? Tapos biyahe kami 30 minutes, pagas pa. So mga 5:30 kami na nakali sa warehouse mga par, no?
kasi meron pa rin kaming return, no? Pag may return kasi inaano mo dyan sa taas, check nila, tinitimbang yun. Pag marami medyo tatagal ka ng konti, para kasi isa-isahin yun. Kukunin yung mga weights ng kung ilang kilo yung bawat karton, no? Return. Tapos yan, syempre yung mga papel, yung mga invoice, bigay mo rin doon sa taas. Yan lang yung ano mga par. Tapos out ka na, pwede na umuwi. So yun, kahapon 5:30 kami mga par. So nagpapasalamat din ako doon sa driver ko kasi hinatid niya ako doon mismo sa ano, sa bus stop malapit sa school ng anak ko, no. Dinaan niya ako doon mga par. So yun, kasi kung sumakay pa ako ng bus, yun, alas 6 na ako makakarating. Alas 6 na ako makakarating doon sa school ng ano ko, kasi ako dapat ang magsusundo. Kaya lang sabi ko sa asawa ko, sunduin mo na kasi baka matagalan tayo. Matagalan na ako mga par, kasi yun nga, may inaasikaso pa doon sa warehouse. And yan, kailangan kasi alas 6 mga par, sunduin ko na yung anak ko. Kasi ano yun, additional bayad yun pag lumampas ng alas 6 mga par, kasi yung daycare ya 3 to 6 lang. So yun mga par, may balita pala, no, yung SOWP, Special Open Work Permit, may propose na ano mga par, na yun, kanila ring babaguhin, no. So ayan, medyo malungkot na balita yun mga par, no. Pero di ko alam kung spousal ba yun nung mga international student, no. Kasi yung nabasa ko mga par ay yung spousal, yung temporary foreign worker, yung mga nagtatrabaho yata dito mga par, no? Yung pumasok dito na nagtrabaho, no, dito sa Canada. Ang trabaho ang entry dito, kaya sila nakapasok. So ang sabi doon, idadala mo lang yung ano mo lang, makukuha mo lang yung pamilya mo mga par, yung spouse mo mga par, kung 16 months yung kontrata mo, no? At least 16 months. So ayun, hindi ko alam yung mga par kung paano nila gagawin yun, kasi di ba ang LAMIA ngayon mga par is 1 year na lang. So kung 16 months, so kulang yun mga par kung papasok ka rito tapos makakuha ka ng ano na 1 year. Kulang siya, no. So ewan ko, siguro depende sa employer mo kung i-extend ka nila, or kung yun, sa employer talaga yun mga par, kasi sila yung magbibigay sa iyo ng ano, parang kontrata nyo, kasi ano yan mga par, yung LAMIA close work permit. So yun, kung saan ka nagtatrabaho, doon ka lang, at least may kontrata kayo mga par. So sa previous na ano mga par, 2 years yan 2 taon yung LAMIA na yan mga par. Pero ngayon binago nila, no, ginawa nilang 1 year. So yun, nakakalungkot din yan, kasi alam naman natin mga par, no, na maraming talaga ring pumapasok dito ng mga temporary foreign worker. Syempre ang pangarap nila, kukunin din yung pamilya nila, yung spouse nila. Pero yun nga, meron nang nilabas mga par, no? Pero propose pa lang naman yan, propose changes pa lang. Sabi na approve na daw. Wala pang effectivity mga par, no, kung kailan. Hindi pa nila alam, or hindi pa nila nilalabas. Pero ganyan kasi mga par, no, pag propose tapos na approve na mga ganyang balita, may talagang ano yan, papatupad yan nila mga par. So hindi natin alam kung kailan, no. Pero syempre maghihintay pa rin tayo. Titignan natin mga par kung kasama pa tayo dyan, kasi spouse din tayo pero international student na lang. Hindi natin alam kung kasama tayo dyan. Hintay tayo ng further instruction, no, kung anong ano dyan. And then yun, saka tayo mag-adjust ulit. Hanap tayong paraan mga par kung paano tayo paano tayo makalusot dyan, no, paano tayo na hindi maapektuhan. Kaya nga sinabi ko, wala tayong magawa pag may nilabas sila ng mga bagong rules nila dito. Ang magagawa lang natin ay sumunod mga par, no. Siyempre ginawa nila yan para sa kayusan ng lahat.
So yun mga par, lalakad na tayo, papasok na ating trabaho. 7:02 papasok na tayo, sakto lang to mga par, mga 8 or 10 minutes lakad ko, no? So ayun, 7:10 dyan na ako sa trabaho ko. At syempre tambay tayo ng konti, no? And then start na tayo. So ayun, mabalik tayo doon sa topic natin mga par, no? Yun nga, sabi ko, propose pa lang naman yan. Yung ano pala mga par, yung parents and grandparents sponsorship, inano na rin nila, no? Tinanggal na rin nila yun, no? So hindi na rin po pwede yun. And yun, syempre mga pagpooling, marami nang binago mga par, no? Wala na rin. And yun nga, itong bago, yung propose SOWP changes mga par. So yan nga, sabi ko, hindi namin alam kung maapektuhan ba kami na spouse ng international student. Siyempre yung pag apply namin ng PGWP mga par, no? Pero sa nakikita ko mga par, no, yung kasi yung PGWP, di ba, binago nila. Pag nag-apply yung primary applicant, kailangan may English test mga par, no? At kailangan may trabaho mga par pag may dependents. Kung walang dependents, kung solo lang, okay lang naman mga par, no? Kasi PGWP lang naman yan. Solo ka lang, pero pag may dependents mga par, kailangan mo ng trabaho. And syempre yung trabaho mo mga par, kailangan naka-tier, no? Tier 0, 1, 2, 3 mga par, dapat bago ka mag-apply ng PGWP. Para yun, siguradong magka-grant yung ano nyo, yung permit nyo, kasama yung asawa mo, at saka syempre yung may anak mga par, no? So may na-approve naman mga par na tawag dito na ano, may na-approve naman na Hoy! Hoy! Shout out! Kaya na kayo man? Apeng! Iyat! Yun! Nakita ko pa yung kasama namin, eh. Nakita ko pa yung kasama namin mga par, no? Yung driver na yun yung nagpasok sa akin mga par. Siya yung nagchat sa akin. Siya yung chinat ko mga par, no? Doon sa group, na ano ko lang sa group. Tapos yun, message sa akin. Bisaya din mga par, taga Cagayan. Taga Cagayan ba yun siya? Taga Cagayan yata. So yan, yun yung nagpasok sa akin mga par, no? So shoutout kay Boss Clark, no? Tsaka yung driver helper niya si Jason mga par, no? Yan, alam ko downtown yung ano nila mga par, no? Yung biyahe. So yun, maaga sila mga par, alas 7 alis na yan sila. Kasi downtown yun, yung sa downtown Toronto. Ito sa ano, malayo yung mga par, no? So yun yung lagi niya kasama sa biyahe. So ayun, kami yung ruta namin mga par is Parkit, no? Dito muna ako, training ground kasi ito mga par, no? So siguro pag nakabisado natin to, pag tumagal-tagal tayo ng konti, ililipat tayo sa ibang ruta. Pero sa ngayon dito muna. Yun, mabalik tayo sa ano mga par, no? Oy, shoutout, no? Shoutout kay Boss Clark tsaka kay Jason, no? Ingat sa biyahe mga par. And syempre see you mamayang hapon. So kung sinong ano, sana maaga kayo para maaga rin kayo makauwi, no? Yan, mabalik tayo doon sa ano mga par, no? Topic natin, no? Yan nga, naka tier 0, 1, 2, 3 ka dapat para maano mo yung dependence mo. Para sigurado mga par, no? May na-approve naman na naka tier 4 o 5 na trabaho yung primary applicant. Pero ano yun mga par, risky yun. And delikado yun mga par, no? So para makasigurado, kailangan naka tier 0, 1, 2, 3 ka. Kasi mga par, pag once na i-lodge mo na yan, tapos hindi na-approve yung spouse mo o yung dependents mo, no? So problema yan, kasi i-re-apply mo yun mga par. Kasi once na nalabas na yung refusal, wala na yan, hindi mo na may
may ano yun, may lalaban yun. So ang magagawa mo na lang doon is mag-apply uli, mag-reapply. So yun nga yung nangyari kina Boss Alwin and Emma, no? So medyo nagkamali daw. Hindi namin naman ni Ma'am Emma na medyo may kulang siya doon sa ginawa niya, no? Doon sa party niya, sa papers niya, kaya hindi na-approve si Boss Alwin. Pero ngayon, yun, good news nga, na-approve siya. 1 month lang mga par, no? Ay ni-reapply niya, no? After 1 month nakuha niya approval mga par, mabilis. Kasi talaga namang ano naman yun talaga sila, maganda naman yung ano nila, medyo nagkulang lang doon sa papers ni Mamima, no? So pero na-approve na sila, kaya nagbakasyon sila ngayon sa Pilipinas, no? Boss Alwin, ano Emma, yung anak nila si Sayan, nagbakasyon sila, no? Pero dapat December pa yun mga par, nung December pa yun dapat sila daw. Pero yun nga, na-refuse si Boss Alwin, kaya hindi sila natuloy. Ang pinaka-the best talaga dyan mga par sa tingin ko, no, yung mga nakikita ko mga par, no, bukod sa naka-tier ka mga par, no, kailangan ng trabaho mo talaga, or kung hindi ka naka-tier, no, di mo makuha yung tier 0, 1, 2, 3 mga par, no. Pero syempre yun yung una. Pangalawa mga par, dapat na ang trabaho mo yung kung anong kailangan nila rito mga par, no, yung ano yung yun nga, yung mga construction, healthcare, transportation, IT, ano pa ba, agriculture, yun yung mga kailangan nila rito mga par. Pag yan ang trabaho mo, diyan ka nakapasok, malaki ang chance mo mga par talagang yan, makukuha mo yung approval, no, permit. Kaya isa rin yan mga par sa tinitignan ko na trabaho, no. Pero sa ngayon kasi wala, mahirap talaga rito mga par, mahirap talaga rito dito sa Toronto mga par, no? Kasi yun nga, daming kompetensya, marami ring tao rito mga par. Siyempre marami ring walang permit, maraming naghahanap, no. So unahan lang mga par, no, at surtihan din kung makuha mo. So tayo, naghihintay lang tayo ng pagkakataon. Pag may chance mga par, no, why not, pasukin natin para yan, masecure din natin yung ano, no, yung ating permit. Kasi siyempre si Mrs. Malaki naman ang chance na makuha ng mga ganong tier, no. Pero hindi pa rin natin alam, no, kasi yung competition nga. Pero yun talagang kukunin para talaga makasigurado na masasama rin kami, makukuha rin namin yung permit namin mga par. And sa parte ko naman, gusto ko pumasok din sa mga ganyan trabaho, no, yung mga kung anong kailangan dito sa Canada. Kasi siyempre pag nakita nila na yun ang trabaho ko, malaki ang chance ko. Yan mga par, good morning. Bali kami, kasama ko lang yung aking driver, no. Yan siya yung palaging driver ko mga par. Yun mga par, tapos na kami. Alas 4, naka time out na kami, alas 4 kami sa warehouse na. Tapos naman siya ng maaga. Yun, kaya nakauwi kami ng maaga mga par. Kaya ako, magsusundo kayo tayo ngayon. Papunta na ako doon sa school, no. Kaya lang madumi tayo, no. Dumi. Kasi galing tayong warehouse talaga. Pero ayun, si Mrs. kasi mga par, mamaya pa 4:20 tapos sa school. So magkikita na lang kami sa STC. So kasi madadaanan ko lang naman ang school ni Inday. Kaya yan, pag maaga ako talagang susundo mga par, no. Kahapon lang ang hindi ako nakano kasi talagang ano na, past 5 na kami natapos, no. Tapos mayroon pang return sa warehouse. So talagang alas 6 na ako nakarating mga par. Buti na lang hinatid ako ni Boss Marvin, yung driver ko mga par.
Natid ako rito, kaya alas 6 nandyan ako. Pero kung naghintay ako ng bus, ay talaga matagal ako makakarating. So maaga pa naman, siguro natambay muna tayo konti rito mga par, kasi magagalit yun si Inday pag sinundo mo ng maaga. So, tambayan ko muna doon sa may upuan, para siguro mga 4:30 or 5 natin siya pupuntahan. Diyan lang yung school mga par, school ni Inday. Diyan din yung daycare. So maya natin siya pupuntahan, no? So tingnan yung ano mga par, diba? Yellow, kapal pa mga par, oh. Hindi na natunaw. Tingnan nyo, kahit may araw ay malamig. Masakit pa rin sa kamay. So tambay muna tayo rito. Maya natin sunduin kasi nag-i-enjoy pa yun. Naglalaro pa yun si Inday. So maya sunduin na natin kasi para maaga tayong makapunta sa STC mga par, no? Tatambay ulit tayo doon ng ilang oras lang naman, yung laging tambayan namin. Kasi kung sumakay ka ng bus dito mga par, diretsong STC yun, no? So doon ang baba. So yun, doon lang kami lagi tumatambay. So sunduin na natin ngayon kasi si Mrs. Papunta na rin doon galing school, no? Kasi hanggang 4:20 yung schedule niya. So yun, ganun lang natapos yung araw natin mga par, no? Bukas uli, no? So bukas is Wednesday. So yun, yun, kasama na nga tayo mga par sa deliver lagi, no? Umaga at saka hapon, kasama tayo. So kanina kasama ko si Marvin, no? Aking driver. Siya ang kasama ko nung umaga, siya rin kasama ko nung hapon. So bukas mga par, nakita ko yung schedule, no? Iba yung kasama kong driver sa umaga, pero sa hapon si Marvin ang kasama ko, yung talagang driver ko mga par, no? So yun, shoutout sa aking mga kasama, no? Sa trabaho. So yun, pangalawa kaming dumating mga par sa lahat ng bumiyahe, no? Sa lahat ng driver, pangalawa kaming dumating. Number 1 talaga yung isa, yung nakasama ko rin na nakalingling mga par, no? So yun, sabi mabilis daw talaga yun. So yan, pangalawa kami sa dumating. So yung iba nasa delivery pa ngayon mga par. So yan, sunduin lang natin si Inday mga par, no? And yun, mahaba na kasi itong vlog natin. And yun, nagpapasalamat tayo sa lahat ng lagi tayo nagpapasalamat sa lahat ng sa laging sumusuporta sa ating mga vlog mga par, no? And sa lahat na nag-comments, nag-like, nag-share, and nag-subscribe mga par sa ating YouTube channel. Maraming salamat. And siguro mga par, dito muna natin tatapusin ang ating vlog. So mag-iingat tayo palagi. And yun, keep warm mga par, yung mga nandito sa Canada, no? Kasi malamig talaga mga par ngayon, no? So maraming salamat uli. To God be all the glory mga par, and we'll see you in the next one. Bye.